Una sa lahat. Una sa lahat. Kabi-kabilang sunog bago magpasko. Merong nagliyab ng mga bahay malapit sa bus station sa EDSA. Ito pang nagngangalit na apoy sa isang eskwelahan. Pati Christmas tree nag-overheat kaya't nag-apoy. Ang buong detalye kung din ang mga sunog na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Nakaka-haggard na holiday exodus. Traffic na nga sa EDSA, delayed pa ang mga biyahe ng mga bus at mahirap mag-book ng masasakyan. Dagdag sakit ulo ang nakaambang protesta bukas sa mga driver ng ride-hailing app. Bangungot sa 15 anyos na babae ang panggagahasa umano sa kanya ng 13 lalaki sa Cebu. Ang kawawang biktima, ilang araw na wala at namatay nang makauwi. Lalaki sa Cebu City, timbog. Nagnakaw ng tsokolate para may pang-Christmas gift daw sa kanyang mga anak. Sa Frontline News Abroad, presidente ng kumpanya, sinaksak ng kanyang empleyado sa gitna ng meeting. Bagong viral online ang We Listen and We Do Not Judge Challenge. Minsan, pagka nalalobat na yung toothbrush ko, yung toothbrush mo na yung ginagamit ko. Baby naman, napakakadiri mo naman. Ano, don't judge niya. Premiere night ng MMFF entry ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual na The Kingdom, star-studded. At usapang Pasko, alamin natin ang pinakapumatok na Christmas song sa nakalipas na higit 2 dekada. Kung kailan magpapasko, saka naman kaliwat ka ng sunog ang sumiklab ngayong araw. Kabilang dyan ang nagliyab na Christmas tree at meron pang eskwelahan. Gayun din ang mga bahay malapit sa EDSA Cubao. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagulantang ang mga pasahero sa bus station na ito sa Cubao, Quezon City. Nilamon ng apoy ang mga kadikit na bahay. Nagdulot ng pagbagal sa trapiko ang sunog sa northbound lane ng EDSA. Pasado alas 4:30 kaninang hapon, naapula ang sunog. 30 bahay ang natupok. Mabilis nang kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Isang residente ay nagtamo ng paso sa balat, bagamat nasa ligtas namang kondisyon. Sumiklab din ang isa pang sunog sa barracks ng mga trucker sa West Bank Road sa Pasig City. Sa lakas ng apoy, natupok ang ilang truck at equipment. Tumagal ng halos 30 minuto ang sunog bago ito naapula. Wala naman nasaktan pero natagpuan ng patay na isang aso. Inaalam pa ang sanhi ng apoy pero may nakapagsabing nagsimula ang apoy sa bubong ng barracks. Nilamon ng apoy ang lumang gusali ng Sudlon Elementary School sa Socorro, Surigao del Norte. Hindi na nailabas ang mga mahalagang dokumento at kagamitan. Inabot na 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Walang nasaktan sa sunog. Sa Carcar City, Cebu, natupok ang isang Christmas tree sa harap ng City Hall kaninang madaling araw. Nakatakda sanang pailawan ang naturang Christmas tree na may disenyong cake. Base sa investigasyon, nag-overheat ang mga pailaw nito na substandard pala. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa rin sa tela at styrofoam ang Christmas tree. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nakaka-haggard ang holiday traffic mula EDSA hanggang pauwing probinsya. Dagdag sakit sa ulo pa ang nakambang 2 araw na protesta ngayong weekend ng mga driver ng ride-hailing app. At live mula sa EDSA Ortigas, nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, gumagalaw ba mga sasakyan dyan ngayong huling Biyernes bago magpasko? Yes, Bok, no, hating gabi na pero madami pa rin nga yung mga sasakyan. Nandito tayo ngayon. Dito, yan sa EDSA Ortigas, dito sa northbound, dito sa Mandaluyong. Kung makikita nyo nga dito sa aking likuran, marami na nga yung mga dami ng mga sasakyan. Bagamat hindi na siya tukot, moving naman siya, medyo mabagal nga lamang yung daloy ng trapiko. Pero dun sa kabila naman sa EDSA southbound sa Ortigas, tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. Samantala nga, dun sa mga nakausap natin na ilang mga nag-Christmas shopping, hirap silang makasakay dahil nga rin hirap makabook ng mga hailing apps.
Hindi lang traffic ang hassle ngayong Christmas season. Maging ang mga nag-Christmas shopping, hirap ring makauwi. Paano hindi makabook sa hailing application, mapamotor o kotse? Halos 1 hour na po kami nag-aantay. Madami pong sasakyan. Gusto na po magpahinga pero hindi pa po makauwi. Antay lang po. Asahang mas bibigat pang trapiko ngayong weekend at posibleng mas maging mahirap din ang pagkukommute Lalo't magsasagawa ng 2 araw na protesta ang ilang grupo ng Transport Network Vehicle Services o TNVS sa Metro Manila, Pampanga at Cebu. Para yan iprotesta ang senior at PWD discount na ipinapasan sa kanila ng mga TNVS company kahit pa may utos ang LTFRB na ang kumpanya dapat ang sasagot nito. Kung hindi agarang ibabalik bago magpasko ang refund ng 20% discount na matagal na dapat pinapasan ito ng TNCs at hindi po tayo babalik sa Grab. Mahirap yan lalo na sa mga papuntang terminal at pauwing probinsya. Halos fully booked na ang mga air-conditioned na bus na biyaheng pa Bicol. Ang masaklap pa, higit 8 oras delayed ang biyahe. Ang tindi kasi ng traffic na madaraanan sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur matapos bumigay ang bahagi ng kalsada dahil sa sunod-sunod na malakas ang ulan. Almost lahat po ng schedule namin delay, 7 hours. Priority namin yung mga advance booking, ma'am. Ayon sa PITX, posibleng pumalo ng 200,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw hanggang Lunes. Hanggang January 6 naman, posibleng umabot daw ng 3 milyon ang pasahero sa PITX. Dagsa na rin ang mga pasahero sa mga paliparan. Higit 4 na milyong pasahero ang inaasahang babiyahe ngayong Pasko hanggang bagong taon. Paalala sa mga pasahero, maglaan ng 3 hanggang 4 na oras bago ang flight. Balik tayo dito sa EDSA, Bokno. Kung makikita nyo nga dito, simula ngayong araw sa provincial buses ay pupwede na silang dumaan dito sa EDSA. Simula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Pero pagdating na December 26 hanggang January 5 ay pwede na silang dumaan 24 oras o buong araw dito sa EDSA. Bok. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Patay ang 3 sakay ng isang van sa Bukidnon matapos araruhin ng truck na nawalan daw ng preno. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Nagmistulang nilukot na papel ang van na ito sa sitio Bulutano sa Barangay Lantay, Pangantukan, Bukidnon. Yan ay matapos itong salpukin ng truck ng tubo pasado alas 4 ng hapon kahapon. Ang nakasalpok na truck tumaob naman sa kalsada. Ayon sa mga pulis, 3 ang pasahero ng van nang mangyari ang aksidente. Ang driver at misis niya binawian ang buhay matapos mahulog sa ilog nang mangyari ang aksidente. Patay rin ang 15 anyos nilang pamangkin matapos maipit sa van. Sa investigasyon ng mga pulis, nagkasalubong sa pababang bahagi ng highway ang truck at van pero nawala ng preno ang truck kaya sumalpok at nakaladkad nito pababa ang sasakyan ng mga biktima. 60 meters na drag yung van kaya yun ang dahilan na nabangga din sila sa concrete barrier ng tulay at tumilapon yung driver ng van at saka yung asawa sa van nahulog sa tulay. Sa lakas ng banggaan, sugatan din ang driver ng nakabanggang truck. Nakaligtas naman ang pahinante niya na tumalon agad nang malamang nawalan sila ng preno. Mahaharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to properties. Naka-hospital arrest siya ngayon habang nagpapagaling sa Bukidnon Provincial Hospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Kabi-kabila mga aksidente, lalo't maraming pumaparty. Paalala ng isang mambabatas, kapag lasing na, abay awat na. Balak din panagutin ng mga bar at mga club sa pamamagitan ng isang panukalang batas. Nasa frontline ng balitang yan si Myron Enriquez. Party mode ang marami sa atin ngayong holiday season. Kaliwat kanan ang mga Christmas party. Pero teka ha, huwag masyadong walwal, lalo na kung magda-drive ka. Karaniwang nagdudulot ng aksidente ang mga nagmamaneho ng lasing. Sabi nga, kung tipsy ka na, abay awat na. Ganyan din ang paalala ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Hindi naman natin sinasabi na bawat uminom, kung tipsy na, awat na.
kung tipsy na, wag na magmaneho, mag-commute na lang o magkaroon ng designated driver. Naghain si Sendanya sa Kamara ng panukalang Iwas AMATS o Iwas Aksidente Bill. Layo nitong amyendahan ng Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Sa ilalim nito, maglalaan ng inisyal na pondong 1.6 billion pesos. Kabilang dyan ang pambili ng breath analyzers. Gagamitin ito ng mga law enforcers sa mga checkpoint at pati mga private establishment. Saklaw din ng batas gaya ng mga bar, club at iba pang establishmentong nagsiserve ng alkohol. Kung kaya nila mag-assist sa pag-facilitate na iba pang forms of transportation, yan man ay ride-hailing app, o kaya naman ay pag-commute, baka pwedeng may ganong assistance. Matindi rin ang parusa sa mga magmamaneho ng lasing. Pagmumultahin na, posible pang mawala ng lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Timbog ang isang lalaking nagnakaw ng mga chocolate sa Cebu City. Pang-Christmas gift niya raw yan sa kanyang mga anak. Yan at iba pang balita sa Frontline Report ni John Aroa. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking yan sa Cebu City, ang kasalanan niya, pagnanakaw ng higit 2,000 pesos na halaga ng chocolate sa isang mall. Hindi yan itinanggi ng suspect. Depensa niya, nagawa lang niya magnakaw sa kagustuhang may ipang Christmas gift sa kanyang mga anak. Pero para sa mga pulis, paawa effect lang yan ng suspect. Hindi lang daw kasi isa, hindi dalawa, kundi maraming beses na raw kasing nahuling nagnakaw ang lalaki. Base sa ating record, modus na po nito nila na magnakaw doon sa mga department store tapos ibenta para yung pera ay magagamit sa kanilang pansariling interest. Hindi na nagpa-interview ang suspect, maharap siya sa kasong theft. Sa Mandawi City sa Cebu, sapul din sa CCTV ang lalaking ito na sinubukang buksan ang pintuan sa isang hotel. Hindi na nakunan sa video pero nakuha niya ang isang cellphone at relo ng isang guest. Aabot sa 50,000 pesos ang halaga ng mga natangay na gamit. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, nagpanggap muna na guest ang kawatan para makapasok sa hotel. Agad tumakas ang suspect matapos magnakaw at kasulukuyang tinutugis. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Binatikos ang ilan ng mga bagong pera na dinisenyo ng mga hayop kapalit ang mga mukha ng mga bayani. Ang paliwanag po dyan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Alamin sa Frontline Report ni Elaine Fulencio. Nakasanayan na nating makita kung sino yung mga bayani o taong nakalagay sa paper banknote o pera natin. Kaya ngayon, tatanungin natin ng ilan nating mga kapatid kung kilala pa ba nila kung sino-sino yung mga bayani sa ating pera. Tara! Natatandaan mo pa ba kung sino yung mga bayani doon sa ating pera? Sa 500 lang po. Sino po? Si Ninoy Aquino. Yun lang po. Yun na lang po yung natatandaan nyo. Opo. Yung iba hindi ko na po alam eh. Sa 500, si Ninoy Aquino at saka Cory Aquino. Manuel Rojas. Sa 2010? 20. Mula sa mga dating prominenteng tao sa Pilipinas, mga hayop at halaman na ang bagong mukha ng perang papel. Ang bagong 500 piso, pinalitan ng Visayas Spotted Deer at orchid mula sa mga mukha ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Ang 100 piso, ginawang Palawan Peacock Pheasant mula sa mukha ni dating Pangulong Manuel Rojas. Visayan Leopard Cut naman ang design sa 50 na nooy mukha ni dating Pangulong Sergio Osmeña. Kasunod yan ang pagpapalit din kina Jose Abad Santos, Vicente Lima to Cephalianis Escoda sa 1,000 na ginawang agila at sampagita. Ang bagong mukha ng pera, hindi nagustuhan ng ilan. Mga hayop na lang yung bayani. Ayon sa historia na si Prof. Xiao Chua, malaki ang magiging epekto sa pag-alis ng mga larawan ng mga bayaning Pilipino sa bagong pera. Pag tinanggal mo yung mga personalidad sa pera, yung mga bayani, yung mga presidente, parang tinanggalan mo ng history lesson yung ordinaryong Pilipino. At mahihirapan na tayong ipaalala ano yung kasaysayan natin. Kung ngayon pa lang na nakalagay pa sa pera ang mga larawan nila, hindi na ito masyadong naaalala. Paano pa raw kung tuluyan na itong alisin? Paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa sirkulasyon pa rin ang mga lumang perang papel. Mananatili rin daw ang mga bayani sa barya. Layon daw nilang ipromote ang pangangalaga sa biodiversity ng Pilipinas sa bagong pera.
It has always been the position of BSP that both featuring the national heroes and the rich biodiversity of the Philippines through our flora and fauna are both equally important and deserves to be recognized and for public awareness. Sa susunod na linggo, ilalabas ang bagong pera sa Metro Manila, habang sa susunod na taon ito ilalabas sa ibang rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz tonight na tayo. Christmas is in the air, kaya naman eto ang most popular holiday songs ng Billboard sa nakalipas na higit 2 dekada. Alamin natin yan sa report na to. It's the most beautiful time of the year. On repeat na naman kahit saan ang Christmas songs. It's giving classic nostalgia kahit paulit-ulit sa mga mall o public places. You make it feel like Christmas. Ilan sa mga yan ang version ng Christmas songs ni Michael Bublé, gaya ng Holly Jolly Christmas. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. At Have Yourself a Merry Christmas. Top 10 and 9 yan, respectively, sa most popular Christmas songs in the last 25 years ng Billboard. Have yourself a merry little Christmas. Isa pang nakaka-LSS. Ang 2017 single na You Make It Feel Like Christmas ni Gwen Stefani at Blake Shelton. Entering the 7th spot, ang sumikat sa TikTok na Snowman ni Sia. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So mistletoe. At ang top 6, I should be making a list. I know I'ma be under the mistletoe. ang 2011 holiday song ni Justin Bieber na Mistletoe. Shawty with you under the mistletoe, yeah. Talaga namang it's the most beautiful time of the year pag napakinggan mo na ang mga kantang ito. At ang top 5 Christmas songs, abangan mamaya. Susunod, 15 anyos na babae sa Cebu namatay ilang oras matapos umunong gasain ng 13 lalaki. Empleyado ng kumpanya sinaksak ang kanyang boss habang nasa meeting. At sa red carpet premiere ng MMFF entry na The Kingdom, Sue Ramirez at Dominic Roque merong inamin. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Sensitibo ang aming ibabalita. Ginahasan ng 13 lalaki ang 15 anyos na babae sa Cebu. 3 araw na wala ang biktima hanggang sa namatay siya pag-uwi sa kanilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Wala ng buhay at may malaking pasasahita ang 15 anyos sa si Annalyn Acaso. Ganyan ang sinapit niya matapos umanong gahasain ng 13 lalaki sa Oslob, Cebu. Base sa investigasyon, huling kasama ni Acaso ang kanyang boyfriend noong December 9. Nagkayayaang magdisko dahil may pista sa kanilang lugar. Pero magdamag ang lumipas, hindi umuwi ang dalagita. Dito na nag-report ang kanyang mga magulang sa mga otoridad. Makalipas ang 3 araw, biglang umuwi si Annalyn sa kanilang bahay. Balisa at sumusuka ng dugo. Kinabukasan, nanigas ang kanyang katawan. Isinugod ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Kwento ng biktima sa kanyang ina, dinala siya sa isang masukal na lugar saka pinainom ng alak. Kaya puminom kay muli ko na maskuila ko kaugma. Yana siya nga way uso maskuila nana to mga laki ko no. Trisig yun. Yana kanina nawag nga dali na mo kay nana sa biktima huntani.
Nagsumbong din daw ang anak na pinagtulungan siyang gahasain ng 13 lalaki. Sa death certificate ng biktima, hindi matukoy kung ano ang naging sani ng kanyang pagkamatay. Inaantay pa ang resulta ng autopsy. Ayon sa mga pulis, wala pa silang persons of interest. Kino-confirm pa po natin kung gano'ng karami talaga yung suspect o kung totoo na marami ba talaga na suspect. Pero giit ng ina ni Annalyn, posibleng sangkot ang boyfriend ng anak sa krimen. Kasi siya nga, magkitaan ka naman suspect ba kay para mahimutan akong anak. Iniimbestigahan ng Women and Children's Protection Desk ang Oslo Police dahil may pagkukulang umano sila sa paghawak ng kaso. Bago raw kasi namatay si Annalyn, humingi pa raw ito ng tulong sa mga pulis pero binigyan lang ng referral pang mediko-legal. Wala pang pahayag ang Oslo Police. Nakaburol na ngayon ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Naunsyami ang isang kasalan sa Lawag City dahil ang groom-to-be patay matapos pagbabaril ng hindi pa nakikilalang salarin. Mag-alauna ng madaling araw nitong Miyerkules ang pagbabaril sa tapat ng convenience store na ito ang biktimang si Andres Dakiwag. Si Andy nakatakdang ikasal sa kanyang ka-live-in partner ng araw ding iyon. Base po sa investigasyon, nilapitan si Andy ng 2 lalaki habang nakupo sa kanyang motorsiklo. Inintay niya ang kanyang live-in partner na nooy pumasok sa loob ng tindahan. Na-recover sa crime scene ang hinihinalang basyo mula sa kalibre 45 baril. Iniimbestigahan pa ang motibo ng krimen habang tinutugi sa mga salarin. Wala raw halong politika ang rekomendasyon ng Quadcom ng Kamara na sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs. Ang tanong, makakaapekto ba yan sa investigasyon ng ICC? Narito ang aking report. Nanindigan mismo si Quad Committee Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers na walang halong politika ang rekomendasyon nilang kasuhan ng crime against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan niyang kaalyadong nadadawit sa war on drugs. Una nang binatikos ni Senator Bato de la Rosa at Bongo ang report ng Quadcom na tinatarget lang daw sila. Kaalyado raw kasi sila ni Vice President Sara Duterte. Pero depensa ni Barbers, we only follow where the evidence leads us, no? Testimonial and documentary evidence is the basis of our committee report. bago pa nabuo ang Quadcom, nauna nang mag-imbestiga sa drug war ni Duterte ang International Criminal Court. Pero tingin ni Barbers, baka hindi rin magamit ng ICC ang report ng kanilang komite. I have really no idea if this will help, no, sa kanila. Tayo ay sumusunod lang dun sa polisiya na ibinigay ng ating Pangulo na tayo po ay hindi membro ng ICC. Paglilinaw naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, walang bearing o epekto sa investigasyon ng ICC ang anumang rekomendasyong lumabas sa Quadcom dahil hindi ito aktwal na korte. Hindi prosecutor ang Quadcom. Kaya dadaan pa yan sa DOJ ulit. Kailangang malinaw yon na kung sinong tumestigo sa Quadcom ay testigo rin sa isang eventual court trial. Ayon pa kay Conti, mas dapat daw abangan ang gagawin ng Department of Justice sa rekomendasyon ng Quadcom. Kung gumulong na kasi ang investigasyon ng DOJ, posibleng itigil ng ICC ang sarili nitong investigasyon dahil magiging senyales ito na gumagana ang judicial system sa bansa. Pero hindi basta-basta na, ay okay na tayo, alis na tayo guys. Magpapa-comment yan sa mga biktima kung ano ang pananaw nila. Pwede ding magpa-comment sa Philippine government. Star-studded at approved. Sa maraming Pinoy ang grand premiere night ng MMFF entry na The Kingdom. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. It's giving Parade of Stars. Mas bongga pa sa bonggang premiere night sa Araneta, Cubao ng much-awaited Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Present at pinakatinilaan of course, ang mga bidang sina Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Say ni Bossing, maraming padre de pamilya just like his role ang makaka-relate sa The Kingdom. Sobrang relate kami ni Piolo dahil kanya-kanyang problema ng mga anak, tapos how to handle kung ano man yung problemang yun, kung paano aayusin yung pamilya.
Para naman kay Papa P, maraming what ifs ang matutunghayan sa palabas. This is the kind of government that we would have had if we were not colonized. So, ito yung what if ng buhay natin. So, kailangan mapanood ng bawat Pilipino ang pelikulang ito. Roman pa rin ng co-stars nilang sina Sid Lucero at Sue Ramirez. Pati na rin ang kapatid star na si Cedric Juan. Nandun din ang mga leading men na Christine at Sue in real life na sina Marco Gumabaw at Dominic Roque na kinonfirm sa News 5 na dating na sila ni Sue Ramirez. Magalo. We're dating. We're dating. Yes. Sobrang happy ko na pumunta siya tonight. Andiyan na si Papa P. But I'm so grateful. Thank you, Dom, for coming. Full support din ng legit Dabarkads gaya ni Tito Soto at Jose Manalo. Pati na ang comedy queen ng Pinas na si Ay de las Alas. Present din si MVP Group of Company Chairman Manny V. Pangilinan na kasama rin sa The Kingdom. Balita ko po meron kayong cameo. I was asked to, right? Diba? So maybe for 2 seconds. Showing na sa Pasko ang MMFF entry na The Kingdom. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, presidente ng isang kumpanya sa Amerika, sinaksak ng empleyado sa gitna ng meeting. Misteryosong pagkawala ng isang lalaki sa Espanya naresolba sa tulong ng Google Maps. At cartoon character na si Peppa Pig, may pasabog na version ng kanta ng BTS. Oy, tutok lamang ang kapatid dito sa Frontline tonight. Biglang sinaksak ng isang empleyado ang kanyang boss habang nagmi-meeting sila. Ang buong detalye alamin sa Frontline report na ito. Ito ang presidente ng isang manufacturing company na si Eric Denslow. Sinaksak siya ng kanyang empleyado. Martes na magpatawag ng meeting si Denslow sa Michigan sa Amerika. Present ang kanyang mga empleyado. Maya-maya isang lalaking empleyado ang lumapit na may hawak na kutsilyo sa kasinaksak sa tagiliran ng presidente. Kumaripas ang empleyado at tumakas sakay ng kotse. Hinabol siya ng mga pulis at makalipas ang 15 minuto, naaresto siya. Kinilala ang suspect na si Nathan Mahoney, 32 years old. Hindi pa malinaw ang motibo sa pananaksak pero base sa kwento ng ibang empleyado, tahimik at malumanay na tao ang suspect. Sinugod naman sa ospital si Denslow. Stable na ang kondisyon niya matapos operahan. Hindi maiwasang makumpara at tawaging copycat ang suspect na si Mahoney kay Luigi Mangione, ang suspect naman sa pagpatay sa CEO ng United Healthcare na si Brian Thompson. Kinasuhan si Mangione ng murder matapos barilin ang CEO sa Manhattan, New York, higit 2 linggo lang ang nakararaan. Kasabay niyan lumutang ang balitang makakasama niya si Mangione sa kulungan sa Brooklyn. Ang American rapper na si Sean Diddy Combs nahaharap naman sa kasong sex trafficking. Nagkataon namang mag-asawa ang mga abogado ni Mangione at Diddy. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Naresolba ang misteryo sa pagkawala ng isang lalaki sa Spain sa tulong ng Google Maps. Sa larawang kuha ng Google Maps, makikita ang isang lalaking tila may inaayos sa compartment ng kotse. Nandyan pala ang body bag kung saan isinilid ang bangkay ng nawawalang biktima. Kalauna, nadiskubre ang labi sa isang sementeryo. Ayon sa mga otoridad, noong 2023 pa nawawala ang lalaki. Naaresto ang 2 suspect na itinuturong sangkot sa krimen pero hindi tiyak kung kasamang nahuli ang lalaking nasa Google Maps. Ilang beses daw nagsuka si Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa kanyang concert ngayong gabi. Sa recent Facebook post ng kanyang misis na si Maria Ana, bago ang show ay may nalunok daw ang singer kaya ito nagsuka. May mga doktor na rin sa backstage. Pero desidido daw si Gary V na ituloy ang concert. Sa ngayon, maayos na raw ang pakiramdam ng performer. Ayon sa ilang report, na-delay ang concert ni Gary V ngayong gabi sa The Big Dome dahil sa kanyang kondisyon. New Superman is coming! At this time, may napansin ang fans na Easter egg sa pelikula na reference daw sa Dragon Ball.
Nag-start ang trailer sa eksenang nakahiga sa snow si Superman played by David Corenswet. Hawig ito sa death scene ng iconic anime character na si Yamcha sa Dragon Ball. Kaya say ng fans, posibleng tribute ito ng direktor ng new Superman film na si James Gunn sa namayapang creator ng Dragon Ball na si Akira Toriyama. Bukod kay Superman, kasama rin sa bagong movie ang iconic dog mula sa comic na si Krypto. Perfect ito sa OG Superman fans dahil stick to the comic plot daw ang ginawa ni Direk Gunn. Showing na yan sa July 2025. Abangan ang bagong trending kung saan pwede magsabi ng totoo ng hindi hinuhusgahan. At sino kina Kelly Clarkson, Ed Sheeran at Ariana Grande ang may pinakabumentong Christmas song? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Army na rin si Peppa Pig. May cute cover siya ng hit song ng BTS na Dynamite. Happy vibes ang dala ng sikat na cartoon character. Good for our kids and young at hearts ang music video nitong Peppa Pig theme. Sumikat ang kantang Dynamite ng BTS nang i-release ito noong August 21, 2020. Eto na! Sino kaya kina Ariana Grande, Kelly Clarkson at Ed Sheeran ang may pinakasikat na Christmas song in the last 25 years? Alamin natin yan sa report na to. 5 days na lang, Pasko na. Kaya heto ang 5 most popular Christmas songs in the past 25 years ayon sa Billboard. Panglima, So kiss me under the mistletoe, pour out the wine, let's toast and pray for December snow. ang collab ni na Ed Sheeran at Elton John na Merry Christmas. My God, you look beautiful right now. Merry Christmas. Another bop holiday song, And I don't wanna miss a single thing. Don't wanna put an end to all this cheer. ang Like It's Christmas ng Jonas Brothers. You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on the wish list. Right up at the top. Pasok din ang vintage and classic song na It's Beginning to Look a Lot Like Christmas na version ni Michael Bublé. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. And of course, Underneath the Tree ni Kelly Clarkson na on repeat kahit saang mall. Pumangalawa yan sa listahan ng Billboard. Ang nanguna, Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. walang iba kundi ang Santa Tell Me ni Ariana Grande. 'Cause I can't give it all away if you won't be here next year. Ito ang most popular Christmas song ng Billboard sa nakalipas na 25 years. Base yan sa streams and sales. Pero syempre, iba pa rin kung nariyan ang Queen of Christmas na si Mariah Carey. Hindi siya pasok sa list dahil 30 years na ang iconic holiday song niya
naman ng latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy weekend, mga kapatid! Para mas ating babawang pampagood night, patapos na ang 2025 pero may humabol pang trend na siyempre hindi na namin alam. Sakto yan sa mga may matinding lihim. Ang dugas nito kasi bago mag-intro, magpapatawa siya. Tapos kailangan di ako matawa. Pwede nyo anakit pa. Pwede nyo na yung aminin at sabihing no judging. Panoorin sa report na ito. May kasabihan nga na honesty is the best policy. Apply diyan sa TikTok trend na we listen and we don't judge. ayun na nga. Ang bottom line lang naman talaga niyan is to own your truth without being judged. Gaya nitong mag-bestie na to. Di ba, nakikinom ako sa'yo ng tubig tapos naka-brace ako. Pag nakikinom kasi ako sa'yo, minsan naiiwan na tinga. Naiiwan na tinga ko dun sa tumbler mo. Tapos one time, nakita kita, uminom ko sa tumbler mo, tapos may tinga-tinga ko dun, nainom mo din siya. Ano ba naman? Medyo kadiri nga. Similar din sa mga eksenang ito. Minsan, pagka nalulubat na yung toothbrush ko, yung toothbrush mo na yung ginagamit ko. Baby naman, napakakadiri mo naman. Oh no, don't judge na. Oh, we listen. Alam mo nung pumunta ako dyan sa inyo, yung tawa tayo ng tawa. Nakaihi talaga ako sa kama mo hanggang ngayon hindi ka pa nagpapalit ng bedsheet. We listen and we don't judge. Ito naman si ate girl hanggang sa trend. Pabebe pa rin. Pagka may gala kayong magtutropa, nagkukumarihan akong may sakit para makonsensya kapag umalis ka. Nakuti, kuha mo rin talaga yung gigil ko eh. Pero di ba nga, don't judge. Anyway, kung may sikreto kayong gustong i-confess at hindi nyo masabi sa jowa nyo man o sa friends, pwede naman via this trend. Basta tandaan, don't judge! Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Natawa ko sa toothbrush eh. Naglobat ang toothbrush. Hindi magawang mag-toothbrush na walang nanlobat. Nang hiram ng iba. Ako meron ako Judge yata yun, you diba? listen, don't judge. Pag nakatingin ka dyan, tinitingnan ko saan ginagawa mo or sino ka chat mo. Ano? Pag ikaw nag-computer dito, tinitingnan ko kung sino yung ka-chat mo tsaka sa topic nyo. Don't judge! You listen! Hanapin sa... Ako, I'm trying but I can't. So, buti ka nakikita mo. Minsan ako din, hindi ko mabasa. Kasi si Sir Ed, wait lang, mamaya ka na. Si Sir Ed, tuwing naka-break or pagka sabi niya ng intro niya, lagi na siyang nagtatype. Akala ko nagsiscript yung pala may kausap. Yes. At hindi lang yon, minsan nag-add to cart yan. Pala yung ang binibili. Oo, pag ganun siya. Alam mo, matotrouble ako sa add to cart eh. Ito mga judgy kayo. Don't judge. Ikaw lang judge. Mga kapatid, 5 days lang at Pasko na. Yan po ang 45 minutos pag-imayan sa mga malaking headlines. Balik sa'yo. Balik tayo at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbubalita. Ako po si May Andos Baños. Ako na po si Adlinggaw. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Magandang gabi.